Makakasama natin si retired Colonel Ariel Quirubin. Good morning, Colonel. Maganda umaga sa iyo, Willard, and maganda umaga sa iyo, Jess. At, Good morning po. Yes, good morning to Snappy salute. to all your televiewers. Thank you, sir. Gaya ng nabanggit ni Attorney Jess, hindi nahon ng AFP na hindi raw aktibong mga sundalo, yung mga tinatawag na Maleta Boys, nung mangyari yung mga alleged cash deliveries. Gaano ho kahalaga, sir, itong detaling ito sa pag-approach natin doon sa mga alegasyon nila? Well, tama sila, no? Kasi ang nangyari, no? Pagka umalis ka na sa serbisyo, lahat ng mga pinagagawa mo, personal yon eh. At walang alam yung armed forces at saka yung Marines na binabanggit nila palagi dito sa corruption scandal na nangyayari. Nangyari yan nasa labas na sila ng armed forces. So tama sila. May mga nagsasabi na mas kapani-paniwala daw sila dahil sa kanilang military background. And may mga nagsasabi naman na walang kinalaman ang AFP sa kanila. Paano niyo ho ito tinitingnan, sir? Alam mo, nung una kasi, di ba, lumabas nga tayo dyan kasi we are all in search of truth. Lahat tayo. Di ba, nung lumabas yung Orly Gutesa, naglabas ako talaga ng saloobin kasi I was really hoping na totoo yung sinasabi. Kaya sabi ko doon, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security detail, similarly situated, will come out if they too are bothered by their conscience. Kailan ko pinosto? September. Kasagsagan ng flood control. Yes. Na ang ganda sana nung sinasabi nila ngayon, if indeed these are all true, o di sana nag-corroborate sila doon sa statement na nilabas nung Orly Gutesa, di ba? Nagtago yung Orly Gutesa. Pinahanap sa atin. I tried really through yung connection ko na kabatch nung Orly Gutesa na kung lalabas din lang kayo, no? Dapat buo, no? Very consistent. At never na ipagpalit ninyo sa pera yung information na alam ninyo. For love of country, for la patria. Believe pa rin ho ba kayo kay Orly Gutesa? At dito sa mga 18 tinaguriang Maleta Boys, sir? Ito ngayon nga, kasi sabi ko, personally, nung I was watching ba yung proceedings nito, pabago-bago yung mga statements sila. So, kung ako kunwari na in search of truth, in palagay ko, lahat ng taong bayan ngayon, nagiging skeptic eh. I mean, nagda-doubt sila, totoo ba yung sinasabi? Kasi, makikita mo, yung kanilang joint statement, joint affidavit, babago-bago rin. Dapat pa ba silang bigyan ng oras, sir, ng Senado at imbitahin muli ng Blue Ribbon Committee? Sabi ko nga, if all of these are brought to the bar of public opinion, it's propaganda. So lahat nag-speculate tayo. Depende nga kung kanino, kasi politics have polarized us so much, no? Na ang nangyayari, nawawalan na nga yung iba ng objectivity. Parang hindi na sila objective eh. Siguro, sir, dahil hinahanap nyo rin po yung ebidensya, Yes. Oo. Naghahanap tayo ng katotohanan. Yun ang hinahanap natin. Kaya, every time na lalabas sila kunwari, tapos ganun pa rin na hindi magulo yung sinasabi, ikaw ba maniniwala? Sayang lang. They miss that opportunity na hinihingi ng taong bayan. Magsabi ng totoo. Ano po yung mga magugulong detalye sa inyo, Colonel? Like, top 3 na naguguluhan kayo sa pabago-bago nilang mga statement? Ayaw ko kasi mababanggit ko yung mga kaibigan natin, di ba? Kasama po ba dyan yung ako na magsasabi, yung mga implicated na politiko or politicians na binigyan daw ng maleta without naming names, no? Yun ba yung parang na dati sinabi nila na bigyan ng maleta, ngayon kinaklarify nila, hindi? Mga ganon, no? Meron nga doon na binanggit na. Tapos binabawi nila na hindi pala ganon nang nangyari. Ano sa tingin nyo, bakit po binawi or bakit nung una pinangalanan tapos ngayon binabawi? Dapat matanong natin sa kanila. Oo. Given this, sir, may nakikita ho ba kayong panganib na nagagamit ang mga dating sundalo sa mga political operations o yung mga propaganda battles? Totoo yan. Kasi gaya niya, yung pagbanggit lang nila nung Marines, for example, nalaman natin na ginamit 18 Marines. Yung pala, yung iba doon, hindi Marines.
paano ka mo? Pag ginamit mo yung Marines, no? Kilalang institution, kilalang organization to na ang mga Marines kumbaga sa dedicated, di ba? Well-disciplined, they have shown their love for our country, nagpapakamatay sila, nagsasakripisyo lang na Ngayon, ang tanong, lumabas na sila at ganito kunwari yung mga pinaggagawa nila, masasabi mo pa rin ba sa kanila na gagamitin nila? Dapat naggamit sila na ibang pangalan. Huwag naman gawin Marines kasi obviously it's being used for propaganda. Ang sabi po ng iba po dyan, no? Like yung mga retired AFP na sumusuporta dito sa quote-unquote 18 Marines, ngayon 18 Maleta Boys, sinasabi nila once a Marine, always a Marine. Yun daw yung justification why they call themselves the 18 Marines. Ano po masasabi niyo? Well, totoo naman yun na sinasabi natin, once a Marine, always a Marine. No? Pero kung mabasa mo yung sinulat, yung article ni Secretary Rafi Alunan, that explains everything. Na hindi mo naman basta-basta nagagamit yan. Totoo yan talaga. We have our own stories to tell. Totoo yan. No? Ang problema lang kasi, naawa nga ako sa kanila eh. Kasi nagagamit lang sila. Nagagamit lang. Nakikita naman natin kung paano eh. Pero sayang nang. No? Sino po gumagamit sa kanila? Sa tingin nyo? Nakikita naman natin kung ano yung Mga politiko? Mga... Attorney Jess, sa tingin mo. Mas maganda yung sa tingin nyo, Colonel, kasi kayo yung nasa security. Yung mga gusto mag-destabilize. Kung ganoon, sir, na nagagamit lang po sila, ano po ang mensahe nyo sa kanila? Well, gaya ng nakakarami sa atin dito na nanonood ng programa ninyo, naghahanap tayo ng katotohanan. Lumabas kayo, no? Patotohanin, lahat ng sabihin nyo, dapat totoo yan. Mag-submit kayo kung kailangan. Mag-submit kayo ng affidavit ninyo individually. Kasi let the courts ba, yung fiscal, prosecutor, whatever, di ba? To determine if there's probable cause. Hindi naman porket sinabi mo to kasi, totoo yan. Hindi, dadaan yan eh. Titignan nila kung totoo ba talaga. Importante, magpirma sila ng individual affidavits nila. Maglalabas pa daw sila, Colonel. Sabi ni Attorney Baligod, gumagawa pa din pa sila ng affidavits, maglalabas daw sila ng individual affidavits. At may mga lalabas pa raw? Well, sabi ko nga, kahit isang batalyon yan na witnesses na lalabas, kung ganito pa rin yung inconsistencies ng mga testimony nila, do you think yung taong bayan maniniwala na So, patunayan lang nila na lahat ilalagay nila sa affidavits nila, i-determine naman yan nung fiscal at sa prosecutor, di ba? Colonel, bilang isang dating sundalo at dating opisyal na dumaan na sa napakaraming political crisis, paano niyo po matutukoy kung yung isang alleged destabilization plot ay totoo or ingay lang yan? Ganito lang yan. Kasi kung mayroon naman kayo talagang gagawin, ba't mo kailangan sabihin pa, di ba? Pero meron kasing pattern na dinedevelop mo muna, gaya nito, no? To gain public sympathy, mga yan. Tapos, para doon sa exercise na gagawin ninyo. Even nung 86 Revolution, di ba, maalala ninyo, may nag-walk out sa Namprel, mga ganyan. Only to find out later on, yung palang nag-walk out doon, asawa rin nung mag-a-assault sa Malacanang. So, mga ganun ba na, these are all part of it, no? A build-up. Build up. Ang ko nga, sabi ko, I've been there, done that. Oo. Because you're saying, Colonel, na build-up siya, no? Dahil na-mention mo lang, naisip ko, ang dating kasi sa akin ng affidavit, karamihan sa mga bagong dinawit ay involve heavily sa impeachment process. Yung mga lead prosecutor, yung mga tao sa paligid ng mga prosecution team, yun yung mga dinadawit. So, naisip ko lang, part kaya ng build-up na ito ay dungisan yung impeachment process and then eventually, sabi mo, baka mag-walk out or to delegitimize the impeachment process? Your assessment is good as mine. No, but what's the connection to the build-up? Bakit ngayon nila nilalabas in preparation for the impeachment trial? Kahit naman siguro, makikita mo rin na there's a pattern nga di ba?
ginawa na natin nila yan nung rally na iglesia. Remember, biglang nagkaroon ng ingay. Every time na merong padating na gathering, ganyan yung ginagawa na pattern. No? Na hoping it will really gain traction, especially from the active military. Kasi Critical mass. Critical mass, yeah. Ayun, are you still in touch, sir, with the members of the AFP, active members of the AFP? At kung oo, ano po ang sentimiento nila, sir, sa nangyayaring investigasyon sa flood control, bangayan sa Senado? Lahat sila, hindi man, parang Pilipino rin. Kasi ganun din naman, mga sundalo, lahat naman. Nakikita nila yung nangyayari. Galit na galit sila, no, sa nangyayari na itong flood control project na bulilyaso lahat, di ba? Galit na galit sila. Pero karamihan nakakausap ko, mga tinyente kapitan, ang tanong nga nila, every time they see me, alam nila kaagad na where I'm coming from. Kasi sabi nga nung every time, sir, we see you on TV, we watch your interviews, the subtle message is, you've learned your lesson. So, well, ikaw ba naman, sabi ko, sa pinagdaanan ko, hindi pa ako 70 years old na ako, hindi pa ako natuto. 'Di ba? So ito lang yung naririnig ko sa kanila. Sir, is it worth taking the risk? Civil society cannot even get their acts together. Ba't kami sasawsaw diyan? Kasi a lot of people, no, lalo na yung some retired officers, no, nag-agitate. So, yan ang problema kasi yung nakaraan namin, yung panahon namin nung nasa armed forces kami, corruption was so prevalent in the armed forces. Ngayon, makikita mo na professionalized na. Even yung bakit kamo ang daming dishonorably discharged, ang daming kasi sinasala na nila. Maraming pumasok, wala sa standard ng armed forces, di ba? So, pinapurge. Oo. Do you see this anger, sir, snowballing? Ano po ang sinasagot niyo sa kanila kapag tinatanong kayo, is it worth taking the risk to move against government? Well, yun na nga, sabi nga nila kasi naman, yung beneficio raw nila, they're well taken care of. Unlike during our time, wow, may issue ako na boots, may pack, bagong issue. Inakyat namin ang bundok, pagbalik namin, sira na yung boots, sira na yung pack. Substandard. Substandard. Kay Abu Sabaya, for example, ang problem nun, ang prevailing na ang nasa market na ay was third generation na night vision. Yung binigay sa armed forces, yung first generation available na sa Raon, di ba? Oo. Di ba? You can just imagine kung paano Yung galit po ba ng AFP, of course, galit din yan ng taong bayan. All of us share in the anger against flood control. No? Pero sa tingin niyo po ba, ano bang nakikita ng AFP na may naaaresto? Let's say, dati si Senator Bong Revilla, ngayon si Senator Jinggoy a few weeks ago, and then of course you have Curly Discaya. Yung galit ba sa flood control, nakikita ba nila nag-work yung process, or galit pa din sila na parang walang nangyayari? You know what, sabi ko, nung lesson na natutunan ko dyan I was so impatient. Look, sa PDAF scam, for example, di ba, minadali natin lahat, nag-file tayo ng mga kaso, kinulong lahat sila. And what happened? Kasi hindi naman airtight yung kaso, so one by one, nakita mo, na-release sila lahat. Kawawa yung Ale, 185 years na nakakulong ngayon, madadagdagan pa siguro yan dahil may ongoing cases pa. Ganyan ang mangyayari kung mamadaliin natin lahat ito. So may proseso yan. So you support si Ombudsman na taking his time to file and prepare the cases? I cannot really kasi hindi man ako privy doon sa Palagay ko, yan ang ginagawa nila, na masusi nila na pinag-aaralan yung mga kaso na yan para hindi later on mabasura. Tukol naman sa destabilization, sir, tingin niyo ho ba kung sakaling ang mayroong ganitong plot, magtatagumpay ho ito in this instance, sir? Ano ho ang assessment ninyo? Well, hindi ko kasi siyempre naririnig ko naman sa baba parang hindi man ganun maugong talaga, no? So, sa akin, tignan natin kung mayroon talagang mag-develop na kasi sabi ko nga, may preparation yan
Di ba? Ang sinasabi daw talagang kailangan bantayan when it comes to, let's say, potential rebellion or destabilization ay mga colonels or mga nasa baba ng colonel. I forget the rank na nasa baba ng colonel na sila yung may active position to, na mag-aklas. Hindi rin Tama po ba yun? At saka ano po bang hindi rin naging totoo yan Naririnig nyo? kasi remember yung Oakwood incident. Mga kapitan ito mga tinyente ito. Kasi sila ang naka-experience talaga nung nangyari. Yung mga corruption noon na nasa field sila na andun So, they were able to prove na they can break the chain of command. Pero ngayon nga, sabi ko, ito lang yung mga, dati-dati, yung mga nagrebelde na yan. Sila na yung nasa posisyon ngayon. Pero, lahat yan. Sino ba yung mga kasama ni Senator Trillanes no? Class 95 na. Di ba? Sino yung mga general ngayon? May mga general na class 95. May mga Kaya lang, sabi nga, kalahati yata, o more than half of their class, napaalis. So, gaya ko, sabi ko nga, we have learned our lessons. Ayon po kay dating Senate President Tito Soto, may intelligence report na nagsasabing seryosong banta sa seguridad ng Senado. So kung hindi man sa Malacanang, baka may mangyari daw sa Senado. Ano po ang natin dyan? Hindi rin ako, I cannot really speculate on something that I don't know. No? So mahirap mong sabihin. Sila kasi, ang intel information, hindi naman pwedeng ipasa sa iba-iba. Sila lang nakakaalam niya. Anong klase yung information din, sir, or intelligence ang kailangan para masabi na seryoso itong isang security threat? Well, kung i-assault nila yung Senado o i-hostage nila yung mga naandun or whatever, di ba? I just don't know. Sabi ko nga, I cannot speculate on something that I really have no personal knowledge of. But if you were a security consultant of the Senate, for example, kasi madalas ngayon po yung rally sa labas ng Senado, may mga nagtitipon-tipon doon, for and against. Mayroong faction din po yung mga rallyista doon. What would you recommend if you can share to us how to handle the security risk ng mob or ng rallyista? Well, hindi man nagkulang siguro yung ating kapulisan doon na nakadeploy naman ay di ba may propose I don't know kung magla-lockdown daw sila or but it's their call. And sa kasalukuyang sitwasyon, sir, sa ganitong mga instances kung saan may mga leadership struggle sa Senado, may napipintong impeachment trial, ano po ang maipapayo nyo sa AFP para maprotektahan ng institusyon at hindi magamit ang mga miyembro sa politika? Sabi ko nga, dapat ma-insulate yung ating mga kasundaluhan sa ganitong partisan politics. Kasi even, di ba, dapat apolitical ganun ang sa amin. Although sa akin, na-violate ko yan. Kasi sinasabi ko na, paano ka maging apolitical? Yung detachment commander mo, kung mangmang, wala siyang alam, di siya naniniwala sa, sa pinapanood niya sa news o kaya sa paligid niya, kaya sabi ko, hindi dapat kailangan na lahat apolitical, kundi okay lang na politicize sila, but dapat siguraduhin nila na they should be non-partisan, they should be neutral. And wag sila makisawsaw sa politika, hindi nila trabaho yan. Alam mo, Attorney Jess, ano pa yung isang inaabangan ko? Yung libro ni Colonel Ariel Quirubin. Tungkol saan? Life story ba? Oo, life story. Autobiography. Ang dami ko kwento. Kailan? Na-publish na or dadating pa lang? Hindi pa kasi unvarnished book ito. Naandun sa libro kasi na it was edited by Berhel Santos. No? Batikang journalist. Yeah, it would have been launched in, I think, 2017 by ABS-CBN. Sila Gabi Lopez and Tito Kaluwag, Father Tito Kaluwag. What happened? Hindi natuloy. Bakit, sir? Kasi sabi ko nga, marami ko kasing binabanggit doon na mga kaibigan ko na dahil since unvarnished, dati detractors ko, ngayon kaibigan ko na. So siguro timing lang muna. Naka-hold lang. O kaya padala na lang ng link, sir. Basahin namin in private. Email na lang yung copy, sir. Bedtime reading. Maraming salamat po sa inyong oras, retired Colonel Ariel Quirubin.